doom scrolling lang tayo. Meron akong mga nakitang mga news noong mga nakaraang araw, and ito yung isang balita. Lalaki patay sa rabies matapos makagat ng aso noong August 2024. 2024 pa, 'di ba? It's so tapos ano, itong mga ganitong balita kasi naka-blurred naman eh. So matindi tong mga ganitong klaseng balita. Nasaan yung ano? Ayan, yan. Panoorin. Patay sa rabies ang isang lalaki sa Kabuyao, Laguna na hindi nakumpleto ang anti-rabies vaccine. Isang beses lang nagpabakuna si Janelo Limbing, 31 years old, nang makagat ng asong nakatali sa bahay ng kapatid noong August 2024. So almost 1 year na since nakagat. Parang short of 3 months, June, July, mga 4 months. Tapos May 15, lumabas na ang sintomas ng rabies. At May 18 naman pumanaw si Hanelo. And as you can see, yung rabies talaga sobrang ano niyan, sobrang vicious. Yun siguro yung word to describe this ano ba yung virus o bacteria ng rabies. And magiging hayop ka talaga eh. 'Di ba? No disrespect sa mga lalo na dito kay Janelo. Mawawala ka talaga sa katinuan eh. Kumbaga, this is one of the worst ways to go, yung rabies. And eto ang yung incubation period ng rabies kasi sometimes it takes years. So after mong makagat, hindi minsan yung siguro depende kung gaano kalala yung rabies nung nakakagat sa iyo. Pero once makagat ka, yung iba siguro ilang linggo pwedeng lumabas na yung sintomas or days pa lang. Pero yung siguro mas alam ni Ink Blaster yan. Pero kung gaano ka recent, kung gaano ka bilis. Pero sometimes ang sabi 6 years daw. Ito, damn, that's horrible. Paano natin malalaman kung may dormant na rabies na pala tayo? Shit's scaring me. Actually, nakakapraning yan kasi ang dami kong aso dito eh. And huling nakagat ako siguro nung aso. Hindi kasi ako nagpaturok. Hindi kasi ako nagpaturok. Kasi alam ko naman, kilala ko yung mga aso namin eh. Tapos, ewan ko, malay mo may rabies. Nakakapraning talaga eh. Pero huli kong nakagat siguro mga 3 years ago siguro. Pero yung mga daptis lang, ganun. Yung parang na puncture ng konti. Ganun yung ano niya. And alam ko that was about 2 months after na vaccinate yung yung aso namin. Pero nakakapraning pa rin. 20 years stock knowledge ko, correct me if I'm wrong. 20 years. 'Di ba? Hanggang 20 years pwede kang madali. Teka, tingnan natin yung check natin si Grok. Iko-connect ko lang 'to. Meron akong balak gawin dito sa sa stream. Dito na ako sa phone dito na ako sa phone yan yung mga articles na tinitingnan ko dito. Iko-connect ako yung phone ko para talagang nagdo-doom scrolling ako. Teka. So, tanungin natin si Grok kung stop. How fast can rabies symptoms show after getting bit? Rabies symptoms typically appear in 1 to 3 months after a bite, but it can range from a few days to over a year, depending on the virus strain and how far the bite is from your brain. If you're worried about a bite, don't wait. Get medical help ASAP for post-exposure treatment. Okay, so 1 to 3 months after the bite. Ang record ata ng pinakamatagal is 6 years na lumabas yung symptom. Tapos once na kumagat na kasi yung symptom, 100% fatality itong rabies. Wala ka talagang kawala.
it's basically downhill from there. It's there's no recuperating kasi inaatake ng rabies yung ano eh, yung utak eh. Tingnan natin kung ano yung how rabies virus ba 'yan? Rabies virus effect. Tingnan natin. Ito yung ano, how rabies infection occurs. Rabies is spread through the saliva of okay. So ganyan pala itsura ng rabies virus. Grabe, galit na galit. So, when a person is bitten or scratched ng ano? Ng ipin? Siguro ipin naman yon, di ba? Saliva eh. Scratched. Over the next few days. Pero kung yung scratch ng claw, pwede kasing nadidilaan niya yun eh, no? So kahit siguro claw, over the next few days to months, ito palang nangyayari. The virus travels through the nerves towards the brain. Once it gets there, there's no cure. 'Di ba? So ang pag-asa mo lang is masawata mo siya habang nandun sa veins mo. Diyan pa lang siguro gagana yung mga anti-vaccines. Yung mga vaccines pala. Tama ba 'yun ano? Tapos over the next few days to months, so mabagal yung rabies. Few days to months, so pwedeng maligaw. Yung rabies, yung ewan ko di ako doktor disclaimer. So once it gets there, there's no cure. Kasi pwedeng pag nakarating doon tapos dormant, ewan ko kung dormant pa siya yung virus, tapos saka lang mabubuhay after 1 month, ganun. Tsaka lang magbibigay ng tawag dito. Tsaka lang magbibigay ng mga symptoms niya kasi nasa bloodstream yan eh. Hindi mo pwede, maaanod lang naman yan ng dugo eh, di ba? So, pwedeng makarating yung pwede talaga siya makarating sa brain in just a few hours. Lalo na kung dito lang naman sabi nga pag daw mas malapit sa ulo, mas mabilis eh. 'Di ba? Pag malapit sa brain, mas mabilis kasi brain ng atake. Oo nga eh. So, teka, tanungin natin si Grok kung ewan ko, hindi ko alam sa mga doktor. Basta ang main point dito is magpaturok tayong lahat. Grabe, dahil sobrang mawala talaga yung pagiging tao mo. Magiging hayop ka talaga. Hindi and that's not even exaggeration. Kumbaga hindi na ikaw. Pag kumagat tong virus ng rabies, 'di ba? Hindi ka na makakausap. You're just gonna scream, magwawala. San Lazaro. Nasaan ba 'yon? Rabies patient San Lazaro. Rabies documentary. Merong merong Philippines, lagyan ng Philippines. Kasi ang Philippines ang isa sa mga mga natitirang bansa na malala pa rin ng rabies eh. Ito ba 'yon? Hydrophobia. Ito hydrophobia, tingnan mo. Magiging takot ka sa tubig. Hindi ko nga mag-gets, 'di ba? So pag binibigyan ng tubig yung may rabies, natatakot sila. Tapos takot sila sa madilim. Filipino film on rabies. Eto, tingnan natin kung nandito yung Meron siya, umaakyat siya dun sa dun sa para siyang nakalagay sa cage. Tapos nagwawala siya para siyang unggoy. Kalunos-lunos talaga yung yung sasapitin mo pag nagka-rabies ka. Parang I wouldn't wish this to my worst enemy. Nakakaawa talaga. Di ko makita eh. Yung video na yun na para yung alam ko sa San Lazaro Hospital yun eh. Dito yata bangis ng rabies. Ito yung this might be sa TV ko pa napanood kasi yun eh. Tapos yung mga kamag-anak niya wala lang magawa. Teka, gusto ko makita yung gusto ko makita niyo yung doon sa mga hindi pa nakakakita nito. Dito yun eh. Ito yata. Kuha sa mga aso na tinuturing na best friend daw ng mga tao.
Ang Pinoy daw ay likas na mahilig sa mga aso, pero Best friend naman talaga ng mga taong aso. So yan, pati yung... Wala namang kinalaman yun. Ito naman. Nasaan ba kasi? Hindi ko makita. Dito ba yun? Ayan oh. Ayan oh. Maano ka na lang eh. Wala magagawa kundi just surrender. There's nothing you can do. Ito yata yun. Teka. Anyway, I think this is it. And kayo na lang yung magtingin. Ito ba yun? Wala. Ito no. Namatay na siya. Ay. Anyway. Teka. Depende sa site na kagat. Okay. May case na 1 week nagka-symptoms na. Oh, may mga ganun eh. At saka, depende rin daw sa strain. Depende rin daw sa strain ng Shirota strain. Parang Yakult. Diba? Depende rin daw. Tapos yung feeling na nalulunod. Oo. Nakatutok sa electric fan. Sir, sa bat? Sa bats. Kaya nga sabi, pag daw nagising ka, let's say, natulog ka, tapos pagkagising mo, nakita mo may bat doon sa kwarto mo na hindi makalabas. Dapat daw magpaturok ka eh. Para hindi mo kasi alam kung kinagat ka nun or what. Lalo na kung nakita mo may sugat ka, di ba? Pero kung let's say, dinila-dilaan yung mata mo, di ba? Hindi mo alam eh. Dinilaan yung bibig mo or what, o may sugat ka, dinilaan niya. Pwede kasi yun eh. I don't know. So just to be sure, magpaturok ka na daw. And also, kahit hindi ka nakagat, pwede kang magpaturok ng anti-rabies. Kasi yung utol ko sumasama sa mga sa mga outreach ganyan. Social work siya. Pupunta siya nakakarating siya kung saan-saan sa mga depressed area, sa mga kulungan nga pumupunta siya nag-outreach sila doon eh. Tapos sa iba't ibang probinsya ganyan. Pati yung mga malalayong isla pinupuntahan niya. Kasama yung hindi ko alam kung sino mga kasama niya. So, ang ginawa niya, nagpaturok siya ng anti-rabies. Kasi hindi mo nga naman alam kung makakagat ka ng aso doon. Kung let's say taga Manila ka tapos pumunta ka ng isang isla sa Samar, kunyari, o kaya sa Romblon, tapos nakagat ka ng aso doon, 'di ba? Ano gagawin mo? So, ewan. So, it's best kung let's say magta-travel ka na gano'n na may anti-rabies shot ka para sa simula pa lang may protection ka na agad. Pero kung let's say may anti-rabies shot ka na beforehand, ano ba 'yon? Ano ka na ba nun? Jerome, ano ba parang goods ka man, pwede ka nang hindi magpaturok? Kasi pag let's say nakagat ka ng aso. Ito yung alam ko kasi yung isang aso namin nangangagat eh. And yung ibang mga house help namin, pinaturok namin yon. Siguro 3 na yung pinaturok namin. Pagdating doon, bibigyan ka ng anti-tetanus tsaka anti-rabies. So yung anti-tetanus parang 500. Tapos yung recent na huling nakagat, actually this year lang yun. Nakagat siya pagdating niya dun sa public hospital. Kasi ito yung sabi niya ang sabi niya dun sa public hospital, pag daw nagpaturok ka dun ng anti-rabies, 600 pesos daw. Ito yung sabi niya lang kasi di na namin siya sinamahan eh. So sige, punta ka dyan. 600 daw. Tapos di pumunta siya. Sabi okay, kasi alam ko dati nga 8,000 yun eh sa San Lazaro. Nung huling sabi ko ba 600 meron na sa public? 600? O sige, magano ka na niyan, magpaturo ka na. Tapos after nun, pagka tawag niya, walang supply ng anti-rabies sa public hospital. Tapos so ang nangyari,
inilipat siya sa private. Pagdating sa private, 8,000 na. 8,000 or 6,000, di ko maalala eh. Hindi 10k eh. Basta less than 10k. Pero significantly higher. 'Di ba? So parang alam mo 'yun, kung hindi dahil sa ayaw ko magbigay ng pera, ayaw ko siyang paturukan ha. Pero parang ako kasi pag aware ka dun sa scam ng ng Big Pharma, 'di ba? So, kung ikaw yung supplier ng mga anti-rabies, tapos sa public 600 lang. Tapos o kaya doktor ka, 'di ba? Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Tapos pagdating sa private magiging 10 times yung yung presyo. Eh bakit ka bang bibigay dun sa sa public? 'Di ba? At saka kung makakapagpaturo ka ng 600 sa public, ba't ka ba pupunta dun sa private? 'Di ba? Kahit mayaman ako, let's say super milyonaryo ako, kung mamimili ka. Private na 600, public na 600 o private na 6,000, doon pa rin ako magpapaturok sa 600 eh. 'Di ba? Kasi ang tanga mo naman kung alam mo 'yun, kung magpapaturok ka ng dahil lang sa private yung dahilan mo kasi gusto ko sa private eh, 'di ba? Pero 10 times yung babayaran mo. Eh tanga ka nun. Ka meron pa nga yung sa pupunta ka lang doon pag wala ka ng choice, pag doon sa public walang stock. 'Di ba? Mura yung 6K sa public, libre. 'Di ba? Yung ba libre pa nga eh. Actually, yan yung inilalaban ni Tulfo eh. Tingnan natin. Si Raffy Tulfo kaya ito mga street level bills to eh. Teka. Raffy Tulfo bill anti-rabies. At saka anti-venom at saka anti-venom ng snakes at saka rabies. Teka. Nagkaroon ng ito. Tulfo grills DOH over snake bite rabies issue. So, Tulfo expressed dismay because it appears that DOH is not closely coordinating and monitoring RITM. RITM is Research Institute for Tropical Medicine. So, sila yung nag-aayos dun sila yung namamahala ng mga venom dito sa tawag doon, which the agency is supposed to supervise, and that Bravo is not one to care. Walang pakialam. Grabe si Tulfo. Wala daw pakialam yung USEC Achilles Bravo for negligence and lack of concern for Filipinos. Kasi ang naalala ko to merong isang Senate hearing na ang kaso is may natuklaw ng ahas sa Davao. And 8 days na lumaban yung bata. 8 days. Tapos walang supply ng anti-venom na nakuha all over the Philippines. Ang DOH hindi nakapagbigay ng anti-venom. That is unacceptable. Unacceptable talaga yun. 8 days. Di ba sana kung 1 day lang eh. Di ba para hindi umabot. Pero 8 days. Kahit umorder ka ng Lazada, makakarating ng yun eh. Makakarating ng Davao yun. Kahit kung galing sa Manila. Di ba? Makakarating ng Davao yun in 8 days. Pero they weren't able to provide any antivenom for the child. And yun, namatay. Di ba? So that was talagang extreme negligence talaga yon na matatawag, and it should be unacceptable. And this kind of tawag dito, ito yung sinasabi ko na na unique kay Tulfo eh. Hindi man unique siguro to a senator, pero compared to other senators, itong mga gaytong bagay you wouldn't expect na maisip ni na sino ba mga bagong yun? Ni na Camille Villar, 'di ba? Tingin mo ba maiisip ni Camille Villar 'yan? 'Di ba maiisip ni Pia Cayetano 'yan? 'Di ba? Parang
Probably not. Iba yung mga iniisip nila. 'Di ba? Tingin mo ba may isip ni Willie Revillame yan? Kung nanalo siyang hayop siya. 'Di ba? Yung mga katulad ni Raffy Tulfo makakaisip niyan kasi yung mga nakagat ng may mga nakagat ng tawag dito ng mga hayop, aso, kung ano-anong klaseng hayop ng ahas na lumapit na sa kanya. Kaya alam niya, 'di ba? Disregard for human life. Baka si Bea Binene ang magtuturok. Bakit kinalaman ni Bea Binene? Partner Paul, grabe ka naman. si Butin. Decapitation, hindi amputation. Amputation. Oo nga, 'di ba? Pag nakagat ka sa braso, amputate. Yeah, actually, pero yung una decapitate ang sabi niya eh. Pero ang daming mga sinasabi nila. Hindi ko alam kung urban myth na pag daw may nakagat ka ng aso, huhulihin yung asong nakakagat sa'yo, tapos kailangang patayin yun para mabuksan yung utak niya para malaman kung anong klaseng venom, kung anong klaseng anti-rabies ang ituturok sa'yo. May ganun pa akong naririnig dati eh. Pero parang ngayon, hindi naman doon sa mga... Ako nakagat din ako, nakapagpaturok na rin ako before eh. Kasi nakagat ako ng aso ng kapitbahay namin. Eh wala akong tiwala doon sa kapitbahay ko na yun. Kahit sinabi niyang kompleto yung turok, hindi ako naniniwala eh. So, yun, nagpaturok din ako. Hindi naman hiningi yung ulo ng aso, di ba? Hindi ko alam kung baka dati pa yun. Hindi ko alam kung ganun dati. Pero as of now, parang hindi na.